Okay. So, money ang lead ninyo na masubmit sa ako. No, na nakaprint siya kay para ma-checkan ako guys. Okay, so, ito ni ang chapter 4 results and discussion. So, diri lang ninyo ipang transfer to inyo. So, the following are the presentation, money copy. Ang ninyo ra alisdan kay kung unsa nga age ang naa ninyo, ang sex, ang college, o ang kurso diri. Tapos, butang ka F, n is equals to 29 kung pila ka respondents ang naa mo. If ang respondents ninyo kay 50, you write 50 there. Tapos, diri ninyo ibutang tong inyong frequency. Okay, di ba namin i-analyze sa first na analyzation. Diri ibutang si frequency o si percentage tayo diri. After, kayo interpret the data. Kasi pasabot kung mas daghan ang 17 to 18 years old. Mas daghan ang mga babae, mas daghan ang gikan sa YUMS, o mas daghan ang mga gikan sa grade 12. So, sa inyong makuha ana. So, inyo na siyang i-explain in a narrative way or form. Tapos, kung ano yung idea. Yung ano kang mas daghan si ba, ito yung mas madali na sila mo, mo answer ba sa mga questions. Ano siya. Depende siya sa inyong pagsagot. After ana is ato ta sa mean og standard deviation na inyong gi-analyze on the second one. So, natay factors affecting the moral character and personal development of senior high school students. So, what are the factors? Natay tulo. Parental influence, natay socio-economic, and letter C is all about academic motivation. So, kini ba ng mga factors kay naka-affect ba ni siya sa moral character and even sa personal development sa usa ka estudyante here in our school? So, mo nang tubago ng mga estudyante, mo nang nag-gather mo og data and nagpa-answer mo sa ila. If their answer strongly agree, pasabot ni agree sila that kining si parental influence is maka-affect siya sa moral character no and personal development ng usa ka estudyante. So, butang na dayon to nimo si A1 mo nang diri. No, A1 is the mean, A1 standard deviation. A2 na dayon ni. Pangbutang na ninyo diri mean and standard deviation. Si AA kay mo ning average. So pasabot kay ang students kay strongly agree man ang naa diri no. Kay pasabot na si students kay ning agree na si parental influence kay isa siya sa mga factors na naka-affect sa moral character and personal development ng sa estudyante, which means that ibang mga parents kay mo take sila ng accountability for their actions sa kung unsa ang mga mahitabo sa ila. So mao ni siya no na kuan. Next is sa social economics. So according no sa data, no, kining verbal interpretation kay butang nimo SAA. SA for strongly agree, A agree. So sa socio-economic kay kuan siya. Ning disagree ang mga students, no? Ay sa average kay ning disagree ang mga students, no? So pasabot dili isa sa mga factors ang socio-economic and na maapektuhan ang batasan sa usa ka estudyante. And sa academic motivation kay ning strongly agree ang mga students, which means na okay, usa day sa mga makaapekto pod sa mga batasan ng estudyante kay ang ilang academic motivation. If they are motivated no na mo eskwela gyud, then mautro pod ang ilang batasan. Nga na siya. So overall average is agree. So, saan man ninyo pag-identify sa verbal interpretation, diri mo mag-follow sa legend sa ubos. If mabilong siya sa 3.25 to 4, strongly agree siya. If naa siya sa legend na 2.50 to 3.24, then agree siya. No? So, diri mo ni ang inyong basihan. Tapos after, kay mo na dayon. Umana ka sa part 2. Sa part 3 na dayon ka. Tapos imo dayon i-interpret ha usay pasabot kung nag-agree ang mga students na makaapekto ang parental influence sa batasan ng usa ka estudyante and even their personal development. Next, the last one is ang significant difference in the perceived factors affecting moral character and personal development of college students and profile variables. First, kayo write table 3, mag-start ta sa age. So, diri nimo ipangbutang no, pasabot si parental influence, socioeconomic, academic motivation. Diri nimo ibutang si
values ni F katong sa last part na inyo gi-analyze, and ang katong sig, di ba nato sig dito sigma, so mo to'y pangbutang nimo diri si p value. Si remark kay magdepende siya if ang imong p value here is less than 0.05, ang tawag sa iya significant. Pero if it's greater than or equal to 0.05, then not significant siya. That's for the age. After sa age, kay, you analyze the data or you interpret the data. What does it mean kung not significant siya? Pasabot, walay kalahian sa responses ng 17 years old, 18 years old, 19 to 20 years old in terms sa parental influence na makaapekto sa factors. No, not significant, pasabot walay kalahian sa mga tubag ng lalaki o babae sa socio-economic na maka-affect siya sa factors. What if ma'am na ay kalahian? So, putang kung significant siya, pasabot, okay, nag-vary o nagkalain-lain ang responses ng mga lalaki o mga babae, no, ng mga academic ng mga lalaki o babae o sa edad pa man data, age pa man data. So kuan, what if ma'am sa sex ma'am, so sex at ibutang niya, walay kalahi ta significant ka diri, pasabot walay kalahi aw na ay kalahian sa responses ng babae o lalaki in terms sa academic motivation na maapektuhan di ay ang ila batasan sa babae kay maapektuhan di ang batasan no in terms of academic motivation, pero sa lalaki kay dili maapektuhan. Wanang pasabot sa significant. So you write here your interpretation as well. Tapos sex, F, tas P value and remark, strand, college study to, and then the course. So, walang siya, diha lang mag-end. Tas after that, interpret na yon and then end. So, if you're done again sa inyong mga gipanghimo, all I need na inyo i-submit is kini siya. No, mo ni ako need is-submit. Ayaw lang basta-basta ibutang sa table ha. Make sure pag mag-submit mo kay na ako in order, na ako matanaw if okay na or di. Kini lang ang ako need. Tapos dalon pa ninyo inyong mga gipang ayan na lang kung mga interview, okay na ni siya. Ang tali ninyo, i-send lang sa GC. Kini lang inyo i-print. Mara ni ako need. Tapos after ani kay, okay na dayo. Submit na dayo. Tapos tanaw na nato kung na I need ninyo i-change or delete. Okay, so if you have mga pangutana, kay you are free to come here in my office for your queries or mga concerns sa pag-analyze ng